Maayong adlaw liwat sa amon nga mga pinalangga nga manugpalamati kag tagsubaybay sini nga programa naton ang bugna sang paglaom End Time Seminar. Kag ginaabi-abi ko kamuliwatanan kag gina-welcome sa aton nga bag-o nga episode sang aton pagtuon sa pulong sang Ginoo sumala sa aton nga mga na schedule, no? Apang bag-o kita magpadayon sa aton bag-o nga topic, tun-anay tun-an ang nagligad naton nga topic paagi sa pasinawan. May quiz kita anay ang aton nga nagligad nga topiko ang misteryo sang numero nga 666 part 2. Ginpahayag diri ang Antikristo. Question number 1, pamangkot, ang suno sa Biblia may ara pila ka manugpatunga sa Dios kag sa tawo. Question number 2, pamangkot, suno sa bugna ang Antikristo, magabaton sang iya trono halin sa dragon o pagano nga Roma. Diin ang trono sang sapat subong. Number 3, pamangkot, ang opisyal nga titulo sang Papa, Vicarius Filidae or Filidae, kung sa imo sumahon, kung imo sumahon ini nga numero sa iyang ngalan, ano ang resulta sang sumada sini? So the total result of the name Vicarius Filidae. Number 4, pamangkot, sino lang ang makapasaylo sa sala? Ika-5, kagkatapusan nga pamangkot, ang diyutay nga sungay sa Daniel Kapitulo 7, pareho sa sapat sang Revelation 13. Ining duha, pareho nga gatudlo sa Vatican City o Papal Roman Empire, nga amo ang Antikristo. Matuod o di matuod. So, ansiran naton ini nga mga pamangkot. Number 1, suno sa Biblia may ara pila ka manugpatunga sa Dios kag sa tawo. Ang aton sabat, isa. Ang ngalan niya si Jesus Christ o kon si Ginoong Hesukristo. Suno sa bugna ang Antikristo magabaton sa iya trono halin sa dragon o pagano nga Roma, diin ang trono sang sapat sa subong. Ang aton sabat, ang siyudad sa Roma. Ang opisyal nga titulo sang Papa, Vicarius Filidae, kung imo sumahon ang numero sang iyang ngalan, ano ang resulta sa sumada sini? Ang aton sabat, 660 and 6, 666, 666. Pamangkot, sino lang ang makapasaylo sa sala? Ang aton sabat, ang Diyos lamang, kun si Jesus. Kag ang katapusan nga pamangkot naton, matuod o di matuod ang diyutay nga sungay sa Daniel Kapitulo 7 pareho sa sapat sang bugna Kapitulo 13, ining duha pareho nga nagatudlo sa Vatican City o Papal Roman Empire nga amo ang Antikristo, matuod o di matuod. May ara kita nga mga pagpamatuod kahapon nga ginpresentar sa aton nagligad nga mga pagtuon, kag natun-an naton nga sibo gid ang tanan nga description, the 12 fatal points or focal points, should I say, nga nagatudlo nga ang Vatikano amo ang nagrepresentar nga nagatalos sa kay Ginoong Hesus o kon ginatawag naton Antikristo. So may aton kita karon bag-o nga pagtuon, ang silyo sang Dios kag ang marka sang sapat. Again, ang siling kita silyo, hindi nagakahulugan nga numero. Lain ang numero, lain ang silyo. Apang bago kita magapadayon, ginainbitar ko kamo sa pag-ampo sa liwat. Aton idoko ang aton nga mga ulo kag itugyan aton kaugalingon sa Ginoo. Father in heaven, thank you so much for all the blessings that you have given to us. Most especially the life that we are enjoying day by day. Today, as we study our new lesson, we invite your holy presence by sending your Holy Spirit to be our guide and our teacher.
thank you for accepting our humble petition. We pray in Jesus' name. Amen. So magapadayon kita sa pagtuon sang aton nga bag-o nga lesson. Kay na tun-an naman naton ang Antikristo, so open na kita sa pagpadayon sa pagtuon naton sang silyo kag ang marka sang sapat. Kag ang sapat na tun-an naton sa nagligad nga pagtuon naton kung anong kahulugan sini. Diri sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 may hambal diri si Apostol Juan. Si Ginoong Hesus paagi kay Apostol Juan. Ang akon mga karnero nagapamati sang akon tingog kag nakilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Dimudo mga abyan hinigugma ang Ginoo mismo nagsiling sang duwa kapalatandaan agud makilala niya ang iya mga karnero o kon ang iya mga katawan. Una, nagapamati siya. Madamo sang mga naga-deny nga hindi sila magpamati sang pulong sang Ginoo. Mostly ang ilang rason tungod kay hindi nila luyag nga may baluan ang kamatuoran nga amo magasaway sa ila. Ikaduha, dapat sa pagkilala, nakilala kita sang Ginoo, makita iya mga karnero kung nagasunod kita sa aton ginpamatian. So amoy na ang aton nga talakayon subong kay isa ini ka tion sa pagdesisyon sang aton palaabuton. Kung bala sino nga aton pagasundon. Si Ginoong Hesus bala o kon ang Antikristo. Ang marka sang sapat na sapwan naton sa nagligad nga sa kapitulo 14 sang book Revelation, the last book of the New Testament, the Apocalypse. May ara tatlo ka mga manugtunda nga nagadala sang balita sang kaluwasan. The gospel of salvation, shall I say, the everlasting gospel. Nga kinanglan naton tun-an agud nga masapwan naton kung sino ining sapat kag ano ining marka sang sapat nga hindi dapat batunon sa mga katawhan sang Ginoo. Mag-umpisa kita sa bersikulo 6 nagasiling siya. Niya nakita ko ang isa naman ka manugtunda nga nagalupad sa tunga sang langit nga may maayong balita nga dayon nga ibantala sa mga nagapuyo sa duta sa tagsa ka pungsod kag kabikahan kag hambal kag katawhan. While the salvation is still open sa tanan naton nga mga abyan kag mga kauturan kag mga inang katawhan sa bugos nga kalibutan, nagasiling sa kapitulo 24 sa Mateo bersikulo 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world to be a witness in all nation. Then shall the end come. So sa wala pa magtakop ang kaluwasan, may ara anay pagwali kag ining mga mensahe nga atong pagatun-an karon, isa sa labing kinahanglan sa mga katawhan sa bugos nga kalibutan sa katapusan nga panag-on bag-o pa mag-abot ang Judgment Day. Kag ini ginatawag maayong balita nga dayon. Tungod nagapadayon ini bisan pa sa bag-ong langit kag bag-ong duta. Na nagasiling sa bersikulo 7, kag nagasiling siya sing mabaskog nga tingog kadlo kininyo ang Dios kag hatagi siya sing himaya. Natapos na naton ini nga pagtuon ang paghatag sang himaya sa Dios. Kag siling niya kay nag-abot na ang takna sang iya paghukom. Of course, ang paghukom natun-an naman naton sa mga nagliligad nga pagtuon kag san-o nag-umpisa ini nga paghukom kag san-o ini matapos kag sa diin ini nagakatabo nga paghukom karon. Apang siling niya, kag simbahas siya nga nagahimo sang langit kag duta, sang dagat kag mga tuburan sang tubig. Na tapos naman naton ini nga pagtalakay, ining matuod-tuod nga pagsimba sa Dios nga buhi nga nagtuga sang langit, duta kag sa mga tuburan sang tubig. Apang karon sa kapitulo 14 bersikulo 7, ginasaysay diri ang tatlo ka mensahe
hanungod sa pagsimba sa naghimo sang langit kag sang duta. Kag ang ikaduwa nga manugtunda sa kapitulo 14 bersikulo 8 nagpadayon siya sa pagsiling. Ang ikaduwa naman nga manugtunda nagsunod nga nagasiling napukan ang dakong Babylonia. We are going to study about Babylon the next episode naton. Kay siling niya nay nagpainom sang tanan nga pungsod sang alak sang iya may higko nga pagka makihilawason. Tun-an man naton ining alak, no? Ano nga klase sang alak ini? Simbol bala ini o kon literal nga alak ini? Ining ginpainom sang Babylonia sa bugos nga kalibutan. Nahimo nga ang bugos nga kalibutan nahubog, no? Apang kadto kita diri sa ikatatlo nga manugtunda nga nagasiling sa bersikulo 9. Kag ang ikatlo naman nga manugtunda nagsunod nga nagasiling sa mabaskog nga tingog kon ang bisan sino magsimba sa sapat. We identified already kung ano ang sapat. Kag sa larawan sini, may larawan ang sapat. Tungnaan naton. Kag magabaton sang patin sa iya agtang ukon sa iya kamot nga tuo. Sa aton pa nagahambal ini nahanungod sa pagsimba o kung sa pagbaton sang patin. Of course, kung nagbaton ikaw sang patin, nagakahulugan nga willing ikaw o kung nagapasugot ikaw nga magsimba sa iya. No? Sa aton pa, isa ini ka talalupang don nga butang. Kag, dugang pa, diin ibutang ang iyang patin sa agtang, kag, kung hindi sa agtang, sa kamot. Ano ang mga kahulugan sini? Nga kung magbaton ikaw sini nga patin, halin sa sapat, ano ang mahimo matabo? Bersikulo 10 magapadayon kita sa pagbasa. Siya naman magainom sang alak sang kasingkal sang Dios. Kung may alak ang Babylonia, may alak man sang kasingkal sang Ginoo nga describe o kung ginalaragway sang Biblia. Makita ina sa kapitulo 15 kag sa kapitulo 16 sang tulunan sa bugna. Nga siling niya ginaman nga walay simbog sa tagayan sang iya kaakig. Kag sakiton siya sa kalayo kag asopre sa atubangan sang mga manugtunda nga balaan kag sa atubangan sang kordero. Ang kordero wala sang liwan kundi si Ginoong Hesus. Sa aton pa, hindi lang ang kasingkal sang Dios ang iladawaton, kung dawaton nila ang patin sang sapat, kundi sakiton sila sa kalayo kag asopre. We studied already ang ginatawag naton nga infierno. So hindi lang sakiton sang kasingkal sang Dios, kundi ma-infierno gid ang tanan nga nagdawat sang patin sang sapat. Ano ini nga patin? Of course, balikan naton ang aton pagtuon sa nagligad. Ang unang anghel nagasiling nga simbaha ang manunuga. Kag ang ikatatlo nga anghel may warning nga hindi pagsimbaha ang sapat. Siyempre, ang pagtuman nagakahulugan kung sinong ginatuman, kung sinong imo ginatuman, amo man ang imo ginasimba. Kag duwa ka klase sang pagsimba. By the way, ining dragon nga naghatag sa nagdigad naton nga pagtuon sang gahom sa sapat. Kag ang sapat na identify naton nga ining dragon amo ang Roma. Kag ang dragon nga original amo si Satanas. Apang ang sapat gintun-an naton nga amo ining Batikano o kon Katolisismo. When we talk Katolisismo, wala kita nagatumod sa mga abyan naton nga mga Katoliko. Magsiling kita Katolisismo o kon Batikano, pungsod ini nga may iya siya nga sistema. Apang wala kita naga-istorya diri sang mga sumulunod o kon mga katawhan nga sa idalom sining sistema. Ang ginatan-aw naton, ginatun-an naton diri ang sistema o kon ang pagginahom, hindi ang ginagamhan nga mga katawhan. Madamo nga mga katawhan ang Ginoo nga ara sining sa sulod nga pagginahom. Apang gintawag sila sang Ginoo nga iya
mga katawhan. We are going to study further about this reality nga ang Dios nagatawag sa iyang mga katawhan nga magwa sini nga sistema kag mag-atubang sa Ginoo kag magsimba sang matudtuod sa aton Ginoo sa intsaktong sistema nga langitnon. Kag ining mga butig nga manalagna nakita naton sa katapusan may 3 ka paka, no? Napukan ini nga protestantismo. Sang una nagaprotesta sila sa sistema sang Roma, apang karon nagaupod na sila kag sa ila makita ang mga butig nga dila o kon mga speaking in tongue gintun-an na naton sa mga nagliligad na hanungod sang speaking in tongue nga iya sang Dios kag may speaking in tongue man ang kalibutan, the counterfeit tongue, no? Kag ang mga butig nga mga pagpang-ayo kag ang mga mirakulo, moderno nga mirakulo kag mga kulto natun-an na naton ini nga ginabalik naton ini tungod may kaangtanan ini sa panggobyerno sang sapat nga amo ang Batikano nga gintun-an naton. Revelation chapter 14 verse 12. Praise the Lord nga tungod nagpahayag ini nga teksto nga may ara gali jutay nga panong ang Ginoo nga wala nagbaton sang patin sang sapat bisan nga sila patyon. Bisan sila hindi makabakal, bisan sila hindi makabaligya, bisan sila piguson, ginpatinan sila sang dugo ni Kristo. Siling niya diri yari ang panawag sa mga pagpailob sa mga balaan o mga santo. Sino ini sila? Sila nga mga nagabantay sa mga sugo sang Dios kag sang pagtuo ni Jesus. Dimudo, may 2 ka klase sa Book of Revelation. Grupo sang tawo o grupo sang sumilimba. Una, ang grupo sang nagasimba sa manunuga, Revelation chapter 14 verse 7. Kag ikadua, ang grupo sang nagasimba sa sapat. Diin ikaw nga grupo luyag magupod sini. Apang siling diri sang aton teksto sa unang Juan 2:4, ang nagasiling ako nakakilala sa iya, apang wala nagatuman sang iya mga sugo, butigon siya kag ang kamatuuran wala sa iya. May lapnagon nga pagpatalang nga aton ginaatubang mga hinigugma kag mga abyan. Tungod sining 3 ka paka sa Revelation chapter 16 verse 13. Kay mga espiritu sila sang yawa nga nagadaya sa bugos nga kalibutan tungod sang ilang mga milagro nga ginapakita. Apang indi ang dila kag indi ang mga speaking in tongue ang aton gintan-aw nga talandaan sang katawhan sang Ginoo, kundi ang nagapamati kag ang nagasunod sang iya nga mga kasuguan. Kay bisan pa ining mga katawhan nagasiling nga nakilala nila ang Dios apang wala nagatuman sang iya mga sugo, nagsiling ang aton teksto sa unang Juan 2:4, sila mga butigon kag wala sang butigon nga nagadulong sang kaluwasan kag wala sang butigon nga makasulod sa langit nga puluyan nga ginaaman sang Dios para sa tanan nga nagahigugma sa iya. Sa aton pa ang pagpagsilyo kag pagpangmarka nagyakatabo karon nga tion kag may katapusan ini nga pagpangsilyo sang Dios kag pagpangmarka sang sapat. Matabo ining pagpangmarka ang katapusan sini sa panahon nga i-implementar na nila ang marka. Kag sa pagkatapos sina ang pagpangsilyo sang Ginoo. Matabo dungan sa pagpangmarka. Pagkatapos sini nga masilyuhan na ang tanan nga nagdawat sang silyo sang Dios nga buhi nga aton pagatun-an karon. Kag mahimo na nga magdawat ang tanan sang marka sang sapat atong indi sang silyo sang Dios, sigurado ang marka sang sapat gid ang iyang dawaton. So duwa lang ang aton pagapilian. Karon damo-damo sa mga relihiyon sa bugos nga kalibutan, more than 40,000 more or less. Religion all over the world. Pero duwa lang ka grupo sang tao ang sa katapusan maga-exister. Ang nagatuman sa Dios o kon ang nagatuman sa sapat. Dayon
ang Revelation chapter 22 verse 11. Bugna 22:11 nagapahayag diri nga permanente na ang silyo kag permanente na ang marka. Hindi ka na pwede magpili sa laban, bawi or bawi, laban. Hindi ka na pwede makasaylo-saylo kay magpermanente naman ang karakter sang tao kag ang desisyon sang tao. Masilyuhan sa sini nga panahon. Anong ginasiling diri? He that is unjust, let him be unjust still. Siya nga hindi matarong, magapabilin siya nga hindi matarong sa gihapon. And he which is filthy, let him be filthy still. Siya nga mahigko, magapabilin siya nga mahigko sa gihapon. Sa aton pa ang nagapahigko amuning sala nga nagadukot sa aton nga mga kaunuran. And he that is righteous, let him be righteous still. Siya nga matarong, padayon siya nga mangin matarong. And he that is holy, let him be holy still. Sa aton pa, siya nga balaan, magapadayon siya nga magabalaan sa gihapon. Sa sini nga panahon, ang mga nagbaton sang marka sang sapat, hindi sila pwede nga luwason. Kag ang mga nagbaton sang silyo sang Dios, hindi naman sila madula. Sa aton pa, sarado na ang kaluwasan. It is already a close of probation. Kaangay sang pagsarado sang arka o kung sang pertahan sang gawang sang arka nga ginpahimo sang Dios kay Noe. Kag ang nagsarado hindi si Noe, kundi ang Dios mismo pagkatapos sang 7 ka adlaw nga paghulat. Pagkatapos nga nakasaka na ang tanan dito sa sulod, may 7 ka adlaw nga ginhulat agod nga ang tanan makadesisyon. Now, sa aton bukas pa ang kaluwasan, utod, hinigugma, kag mga abyan. Kaangay sa panahon nga si Noe nagawali pa, bukas pa ang kaluwasan, basta abri pa ang gawang sang arka. Pagsarado, wala na sang makaabri. Samtang bukas, wala sing makasarado, kundi ang Diyos lamang. Utod, abyan, kalabanan sa mga tao sa kalibutan magabaton sang patin sang sapat. Diyutay lang ang mag-angkon sang silyo sang Diyos. Ano ang rason sini? Revelation chapter 13 verse 16 nagapahayag sang mga rason. Siling niya, subong man ang ginpamatinan niya ang tanan. Pila ang patinan? Tanan. Magagmay kag mga dalagko, manggaranon kag mga imol, hilway kag mga ulipon, sa tuo nga kamot, kag sa ano? Sa agtang. Anong kaulugan sini? Pagkatapos nga mapatinan sila, ano ang matabo sa bersikulo 8? Kag magasimba sa iya ang tanan nga nagapuyo sa duta. Ang tagsa-tagsa nga ang iya ngalan wala masulat, sa wala pa mapasad ang kalibutan, sa tulunan sang kabuhi sang kordero nga ginihaw. Tunan tanang tulunan, no? Paano kita nga ang aton ngalan masulat silang tulunan sang kordero? Sa sunod naton nga mga pagtuod, tunaan naton na. Kay kung wala masulat ang imo kag ang akon ngalan sa tulunan sang kordero, sigurado gid batunon gid naton ang marka sang sapat, kag kita mapilitan sa pagsimba sa iya. Karon ang pamangkot naton sa nagligad pagtuon, sino ini nga antikristo nga sapat nga pagasimbahon sa bugos nga kalibutan. Kagintun-an naton nga sa pagpanagna, ang simbolo sang sapat, ang kahulugan sang sapat, amo ang mga dalagko nga sapat o kon mga ginharian. Daniel 7:23, ang ikaapat nga sapat, amo ang ikaapat nga ginharian sa duta. So ang simbolo sang tagna sa Biblia, sang sapat, ginharian o kon pungsod. Sa mga wala nakatambong, kag nakakita sa nagligad nga pag-presentar naton, nga ginabalik naton ini, agud may background kita sa gihapon. Apang sa mga kita na sini sang aton pagpresentar sa nagligad, this is going to be a review kag mastery para sa imo kag sa akon. Ang sapat, ginharian o kon pungsod, mga simbolo. Makita kita gani agila
Dumduman nato ng Amerika, makita kani kita sang uso, madumduman nato ng madumduman nato ng Russia, no? Nga ang pamangkot, nga ang bugos nga duta magasunod nga may katingala sa sapat, magasimba ang bugos nga katawhan, magasimba kay magayaob, kag magaalagad sa iya, ang bugos nga kalibutan. Ano ang rason? Nga may duwa kita ka rason diri sa bersikulo 16 kag 17. Una, pagpatalang. Tungod kay nagtalang ang madamo, kung gatuon ka utod, abyan, hinigugma, hindi ka gid magtalang. Amo na, gatuon kita karon. Ang ikaduha, may ginatawag ng pagpigos o kung pagpilit, no? Mapilitan ang tawo kay hindi naman exercise ang tao sang iyang freedom of will power. No? Madula ang aton nga freedom of choice. Madula man ang imong mga kinamatarong sa pagpili sang imong na luyagan. Ina tanan-tanan madula na. Time will come that even your security sa imong kinabuhi bawion na sa aton for the sake of the law of the land nga ila ipatuman. Karon nagaamat-amat na, no? Subong di ka makasulod sa mga grocery store kung wala ka sang face mask, kung wala ikaw sang face shield, o kung gahilanat ka, hindi ka di. Hinay-hinay na nga dala kita didto pakadto sa tunay nga kahulugan sang marka sang sapat. Kung wala ka sang mga gatuman sa protokol, hindi ka na pwede kagwa sa balay mo, kay dakpon ka man, no? So amat-amat na. So diri kita sa mga pagtuon sa Biblia. Balik kita diri kay basi magtalang kita kundi Biblia aton nga tun-an. Nya siling niya diri, subong man ginpapatinan niya ang tanan. Kinanglan patinan gid. Siling to, kinanglan bakunahan gid ang tanan. Tun-an tanan karon na kay basi magtalang naman kit sa bakuna naman kita nag-focus, no? Hindi na siya bakuna lagi, no? Lantaw na ton, magagmay kag dalagko manggaranon kag imol hilway kag ulipon sa tuo nga kamot o kun agtang. Hindi na siya bakuna, kay bakuna diri man. Hindi man na kamot diri. Braso man na. Ang iban sila nila butangan sa microchips diri sa agtang, lantawon ta karon kung microchips manggid na ha. Okay, lantawon naton diri. Bersikulo 17 nagasiling, agod nga wala sing sarang makabakal o kun makabaligya luwas kun siya may patin. O di kita mo, kundi bakuna ged, kung wala ka bakuna, hindi ka na makabisnes. Lantawon ta, no? Nga amo ang ngalan sang sapat, ay ngalan sang sapat, gali, hindi bakuna. Ukon ang numero sa ngalan sini, 666, hindi bakuna. Ang ngalan, may numero. Gintunan ta na kahapon, no? So there will be an economic boycott in chapter 15, kaya hindi ka naman makabaligya, hindi naman ka makabakal, ano mo nang imong kwarta nga galukot-lukot dito sa bangko? Minilyon kag binilyon nga mga dolares kag mga sari-sari nga the denomination of money. You cannot buy, you cannot sell, anhontay na. Wala pulos ang manggad bisan pa ni Manny Pacquiao. Hindi makabakal, hindi makabaligya. Meaning, no business at all. Hindi ka makapagasolina, hindi ka makabakal sa imong pagkaon. Bayo, anon mong kwarta? So there will be an economic boycott during the time. Kag verse 15, ang masaklap kag ang pinakasakit siling niya. Kag gintugutan siya sa paghatag sa ginhawa sang larawan sang sapat. Agod nga ang larawan sang sapat magahambal. So magahimo sila sang mga layi. No? Layi o kon kasuguan, maghambal ining sapat. Pagkatapos yung maghimo sang layi, sa paghambal, it's kind of a legislation process. Kag sa pagpapatay sang hindi magsimba sa larawan sang sapat. Meaning, kung hindi kaya magpati, patyon, ikaw. You see that? Death decree. Amo nang ang tao mapilitan. Tungod kay may death decree. Ang tao mapilitan, tungod kay hindi na siya kabakal, hindi na siya kabaligya. Ang tao mapilitan sa pagtuman, kay hindi na siya makabiyahe, hindi na siya makagawa siyang balay. Ang tao mapilitan, kay mapatay gid siya, kung hindi siya magtuman. And that's the reason
Pero may duha ka klase sang kamatayon nga nagahulat sa imo kag sa akon utod. Abyan hinigugma, wala kita sing pilian. Magpili gid kita kung anong klaseng kamatayon ang aton pag-aagumon. Una, kung batunon naton ang marka sang sapat, ang 7 ka kalalatan nga ginaaman sang Dios nga wala sing simbog, ang iyang katapusan nga kasingkal, dawaton naton. Kag nagadulong ina sa kamatayon. Nga dayon, hindi ka na pagbanhawon sang Ginoo sa kabuhi nga walay katapusan. Kay naglapas ka man sa iya, ang sapat man imong sunod. But, kung ang Ginoo ang aton sundon, ara death decree nga ipatuman sang gobyerno, that is according to the Bible. Wala ko na gin imbento. Tanawon ta karon ang aton mga pruheba, kaya ang aton nga mga dokumento nga nasagap kag natipon. Kung bala tuod ini ang ginahambal sang Bible, suno sa nagakatabo karon. Time is running out. Gamay na lang ang nabilin. Agod nga ipatuman ini nga mga tulumanon sa bugos nga kalibutan. Siling niya, ano ang patin sang sapat? Nga dapat pagatumanon sang tanan, kag kundi ka magtuman sini, patay ka. Hindi ka bakal, hindi ka baligya. Kag ano naman ang iya sang Ginoo? Ang patin sang sapat, kag paano ini ipatuman, may duha ka nagakalain-lain nga mga issue diri. Para mabalaan naton ang patin, tun-an ta na ang silyo sang Dios. Sa Kapitulo 7, versikulo 2 kag 3, sa wala pa mag-abot ang kalaglagan sa bugos nga kalibutan, may ginatawag anay kita nga pagpamatin sang Dios. Hindi niya anay laglagon ang kalibutan kung hindi niya anay mapatinan ang iyang mga katawhan. Ginatawag ina nga silyo sang Dios. Nagasiling diri sa Kapitulo 7, versikulo 2 kag 3. Niya nakita ko nga nagakayab ang isa naman ka manugtunda gikan sa sidlangan, nga nagadala sing patin sang Dios nga buhi. Patin sang Dios nga buhi. Take note of that. Nga nagasinggit siya sa mabaskog nga tingog sa 4 ka manugtunda nga sa ila ginhatag man ang gahom sa pagsamad sang duta kag dagat. So, sila nga nagapugong sang hangin, sila man gintagaan nga sila man ang magsamad. Samtang ginapunggan pa ang hangin. Mga abyan, tanaw kita diri sa bersikulo nga sunod. Nga dili ninyo anay silinya pagsamara ang duta o kon ang dagat o kon ang kakahuyan, tubtog nga mapatinan anay namon ang mga ulipon sang aton Dios sa ila mga agtang. Wala sa kamot, agtang lang. No, hindi mo pwede dayaan ng Ginoo. Once it is in your mind, then only God can decide for you. Nga aya nga sa kamot ang iba na, nga ang iyang marka sa kamot. Pwede nga hindi ka tuo, pero magtuman ka kay hadlok man kang patay, hadlok ka man hindi makabakal kag hindi makabaligya. Padayon kita diri. Siling sang iban tungod sini isyo sang patin sang Dios nga sa agtang ibutang. Subong ang iyang marka sang sapat nga sa agtang gyapon ibutang. Nagauna sila sang barcode. Magbakal ka na bala sa mga grocery. Laser lang siya, barcode ginatanaw, parang balaan mo ang bili o kung ang pila ang presyo. Pero hindi na siya barcode, no? Siling nila, i-implant na dira ay. Nga kung wala kasi na dira, tanawon ka, kag wala dira, hindi ka kabakal hindi ka kabaligya, dapat may amo kasi na para kabakal ka, kag makabaligya ka. Subong may ara-ara man amo-amo na tiro-tiro ay. No? Thermal scanner na ya, hindi na ya bakal baligya o isyo sang pagsimba sa bugos nga kalibutan. Gina-check na iya kung pila imo temperature, hindi na iya dira naga-focus ang mark of the beast, you know? So damo nga mga spekulasyon sa mga katawhan karon nga dapat nga i-correct sang pulong sang Ginoo among Biblia, no? So, mga decoy o kung atik-atik lang na, implant decoy na siya, no? Kay ang frontal lobe nagakahulugan sang imong desisyon. Ang agtang ara dira ang imong judgment seat. Dira nagapuyo ang balaan nga espiritu, kag dira man ginaguba sang yawa ang imong desisyon pinaagi sa pagbutang sa lain-lain nga mga bisyo nga kung maguba na gani ni
tungod sang alak, droga, etc. Sang atong ginatanaw, sang atong ginapamatian, kung maguba na gani ni, nan hindi ka na makadesisyon sa pagkuha sang silyo sang Dios, kundi ang marka sang sapat na ang imong dawaton, kag ang akon dawaton. Kung maguba na ning frontal lobe, importante na, desisyon man na. Okay? Abit lang taon natin dire sa Exodus 3, versikulo 9. Kag mangintanda ini sa inyo sa inyo sa kamot. Sa kamot ninyo kag handumanan sa tunga sang inyo mga mata. Handumanan o kung panumduman. Anong sa tunga sa ton mga mata? E di aton frontal lobe, atong utok, aton nga brain, no? Agod nga ang kasuguan sang Ginoo mangin sa imo baba. Kon ipatin ang kasuguan sang Ginoo, imit lang na sa imong baba. Amo na ang kahulugan sang ginatawag tanda o kon patin sang Dios. Sa aton pa ang agtang nagakahulugan sang pagtuo, kag ang kamot nagakahulugan sang pagpahayag sang pagtuman. Bisan wala ka gatuo, kay nagtuman ka, kay nahadlok ka, namarkahan ka mangyapon sang marka sang sapat. Apang ang Ginoo diri lang sa agtang ang iyang ang iyang patin o kun ang iyang silyo. So ang patin sang Dios kag ang tanda sang sapat hindi matudtuod nga ginalubong sa agtang. O kung ginalubong sa kamot nga thermal scanner ka, hindi na siya mo, no? It is neither a vaccine for the COVID-19. Hindi na siya injection. Ang ambal niya the mark or the name of the beast or the number of his name. Hindi na siya bakuna, hindi na siya COVID, lain ang isyo sang COVID. Health na iyang isyo. Ang isyo naton diriya simba, no? Simba ka sa manunuga o kung magsimba ka sa sapat. I hope I made myself clear with our study today. Ang marka sang sapat napahayag nga gakontra sa patin sang Dios. Hindi na siya barcode, ha? Okay. Kadto kita anay sa silyo sang Dios, no? Ang silyo nagakonfirmar o kung nagahimo sang isa ka dokumento nga mangin legal. Man kunula sang dry seal ang imo nga business permit, bugos na nga klase sang business permit. Dapat may dry seal. Ano ang makita dira sa dry seal o kung sa silyo? Ang pangalan sang tawo nga nagapatuman, ang iya posisyon o kung iyang titulo, kag ang iyang teritoryo nga ginasakupan. Halimbawa, kay Rodrigo Roa Duterte, iya ngalan. Ano iya posisyon? Presidente. Diin iyang nasakpan ang iyang jurisdiction. Hindi siya pwede nga magsilyo siya sa mga kano. Kay may presidente man niya ang kano. O diri sa aton, hindi man siya pwede dito sa Japan. Available lang ina nga otoridad diri sa Philippine Archipelago. Sa aton pa, sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas, silyo sang presidente sang Pilipinas. Ano yang ngalan? Rodrigo Roa Duterte. 3 ka elemento lang ang aton tun-an karon agud makita naton. So ang Dios bala may ara nga relasyon sa iya legal nga dokumento nga mong iyang kasuguan lang tawo naton be. Ano ang nagahatag sa iya sa tao o kung sa isa ka tao sang otoridad nga mag-angkon sang iya isa ka silyo nga may 3 ka elemento. Una, ang iya nga posisyon ang magahatag sa iya sang otoridad. Like for example, magasiling kita dire manunuga. Si Duterte ya, presidente. Ano ang iya nga otoridad sang manunuga? Nga magkasilyo siya. Bilang taon naton kung manunuga, sino ning aton manunuga? Kapitulo 4, versikulo 11 sang Revelation, sila niya takos ka, Ginoo kag Dios namon. Sa pagbaton sang himaya kag dungog kag gahom o kon otoridad. Ikaw nga nagtugas sang tanan nga butang kag bangod sang imo kabubuton nangin amo kag gintuga sila. So siling niya simbaha ang manunuga sang langit, sang duta kag sang tuburan sang tubig. The whole universe siya ang nagtuga dimudo may deber kag may otoridad kag may gahom siya nga magkaroon ng silyo. Hindi pwede nga bisan sino lang niya may silyo-silyo siya, no? Simbaha ang naghimo sang
sang langit, sang duta, kag sa mga tuburan sang tubig. Sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3, lantaw naton diri nga nahuman ang langit, kag ang duta, kag ang bugos nga kasoldadusan nila, kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iyang buluhaton sa iya nahimo, kag nagpahuway sa adlaw nga ikapito gikan sa buluhaton niya nga nahimo. Di modo, ang Dios nagpakamaayo, that's number 1. Sang adlaw nga ikapito, kag nagpakabalaan, that's number 2. Sa sini, suno, kay bangod sa sini, ang Dios nagpahuway, that's number 3 thing. No? Gikan sa tanan nga buluhaton nga natuga, kag nahimo niya. Sa aton pa ining 3 ka butang, nga ara sa Sabado, nga ginatun-an naton pirmi Sabado, man kay Sabadista. No! Hindi ta ginatun-an ang Sabado kay Sabadista. No? Lantaw naton, ano ang labot sang Sabado sa silyo nga ginatun-an naton dire, lantawon ta ha. Ang Sabat siling niya is 7th-day Sabbath, ang ikapito nga adlaw nga inog pahuway, isa ka paghandom o kon pahanomdom o kon reminder sang iya pagpanuga. Hindi pwede nga ang isa ka tawo magbalik sa pagpanuga sang isa ka semana kag malipat sa iyang Dios nga manunuga. When we remember the 7th-day Sabbath, madumduman ta nga may nagtuga. Sa napulo kasugo sang Dios, isa lang dira ang nagpanumdom sa aton nahanungod sa pagpanuga. Ang una nga sugo, ikaduwa, ikatatlo, wala nagpanumdom sa aton nahanungod sa pagpanuga. Ang ikalima, ikaanom, ikapito, ikawalo, ikasyam, ikanapulo, wala nagpanumdom sa aton sa pagpanuga. Apang ang ikapito nga adlaw, ang ikaapat nga sugo, nagpahanumdom sa aton. Exodus 20, versikulo 8, kag versikulo 9, nagapahanumdom sa aton ang ikaapat nga sugo na hanungod sang iyang pagpanuga. Sila niya, domduma ang adlaw nga inugpahuway. Pahanumdom. Kag, hindi lang dumdumon mo lang, sila niya, kag pakabalaana ini. Madumduman naton kag pakabalaanon. Kaysa anong kaadlaw nagpangabudlay ka kay maghimo sang imong buluhaton. Insugo kitang magpangabudlay. Apang siling niya, sa anong kaadlaw ginhimo sang Dios, bersikulo 11. Ang langit, ang duta, ang dagat, ang tanan nga yara sa ila. Kag nagpahuway siya, ginsulit naman ang pagpahuway sa ikapitong adlaw. Ginpakamaayo, ginsulit naman ang pagpakamaayo. Dito sa may Genesis, sa pagpanuga, ginmit lang man ining pagpahuway, pagpakamaayo, kag pagpakabalaan, karon ginsulit na pod. Ang Ginoo sa adlaw nga inugpahuway, nagpakabalaan sining adlaw nga ikapito. So tatlo, ang pagpahuway, ang pagpakamaayo, ang pagpakabalaan. Sa aton pa, samtang siya ang naghimo sang tanan nga butang. Ginoong Hesus, Kapitulo 1, versikulo 3. Sa tanan nga butang nahimo niya sang Juan. Kag sa wala siya, sino siya? Jesus Christ. Walay bisan anong nga nahimo sang ginhimo. Sa aton pa, ngay katungdanan kag may otoridad siya nga magkaroon ng silyo. Abelan taon naton. Ang silyo bala sang Dios nga may relasyon sa legal nga iyang dokumento, ang iyang kasuguan, ara bala siya? Sinya oo. Ang silyo sang Dios may relasyon ini sa iyang nga legal nga dokumento nga among iyang napulo kasugo. Kay ara dira nabutang ang iyang tatlo ka elemento sang iya nga ginatawag silyo. Ang silyo sang Dios yara sa tagipusoon sang iya kasuguan. Ano ang makita sa silyo lawat? Siling niya, ang silyo sang Dios may ara sang iyang pangalan, sang iyang titulo o kun iyang posisyon, sang iyang teritoryo. Abi balikan naton ang napulo kasugo. Sa ika-4 nga sugo, ang silyo sang Dios, ikapito nga adlaw. Lantaw ta ha, nya dumduma, pakabalaana, okay? Kag magpangabudlay ka. Sa sano? Sa anom ka adlaw. Apang sa kapitulo 20 versikulo 10, may diri nakita kita diri. Apang sa ikapitong adlaw, isa ka inugpahuway sa Ginoo nga imo Dios sa sinidili ka maghimo sang bisan anong
Anong buluhaton? Ikaw o ko ng imo anak nga lalaki, o ko ng imong anak nga babae, o ko ng imong mga kahayupan, o ko ng imong alagad nga lalaki, o ko ng imong alagad nga babae, o kon ang mga dumuluong nga yara sa sulod sang imo mga gawang, bisan mga pangayaw, bisan mga bisita. Siling sang iban. Para lang ni sa mga Hudyo. Para lang ni sa mga Israelita. Siling ni Ili Soriano. I will mention name. Kay tuod man ginatudlo yan eh. Pero I will protest sa iyang gintudlo nga para lang sa mga Israelita. Kay tama ka klaro ho. Kon ang mga dumuluong nga yara sa sulod sang imo mga gawang. Bisan bisita, bisan Arabo, bisan Hapon, bisan Incheck, bisan Kano, Negro, tanan nga klase sang lahi. Basta kay ang Ginoo pasidunggan sa adlaw nga Sabado, among ikapito nga adlaw inog pahuway. Diin naman ang silyo sini. Bersikulo 11, kaysa anong kaadlaw ginhimo sang Ginoo ang langit kag ang duta, ang dagat kag ang tanan nga yara sa ila, kag nagpahuway sa ikapitong adlaw. Busa ginpakamaayo sang Ginoo ang adlaw nga inog pahuway, kag ginpakabalaan ini. Diin ang silyo. Kung naghimo ikaw sang isa ka butang, ano ang panawag sa imo? Di manunuga. Okay? Ang iyang ngalan, Ginoo. Nakita naton? Kagdayon, diin naman iyang teritoryo. Aryo, langit, duta, dagat. Ang tanan nga iya ginhimo. Amo na kalapad sang universo, tanan nga mga planeta, iya na teritoryo. Lakip ang duta nga imo kag akon ginapuy-an. Obe, lantaw naton liwat ha. Ara ang iya ngalan, Ginoo. Ang iya nga titulo, manunuga. Ang iya teritoryo, langit, duta, dagat. By the way, ang Isaiah 42 verse 8, nagasiling nga ang iya ngalan, amo ang Ginoo. The Lord, meaning the Master, the Creator. Hindi pwede nga magkaroon ng silyo si Buddha. No? Kay si Buddha, wala man na nagtuga. Kag hindi man pwede nga may silyo si Kibuloy. I shall mention, kay nagambal siya nga si anak kuno karon ang bagong may-ari ng mundo. Pag sinabi niya sa lindol stop, ay mag-stop. Pag sinabi niya ang ABS-CBN mag-stop, ay nag-stop. Mga utod hinigugma, wala ko nagahikay. Nagkadlaw ko tungod sa butig nga pag-angkon sang isa ka tawo nga siya Dios sa duta. Isa ini ka blasphemous act. No? Kinangkon niya ni damo-damo ko slides nga pahayag nga angkon siya nga siya ang tag-iya bagong may-ari ng mundo. Pag sinabi sa lindol stop, mag-stop man ang lindol. O di kita nyo, nag-stop ang ABS-CBN. Pinastop ko kasi eh. Inangkon niya na. Pero wala siya silyo. Kaya hindi man siya ang manunuga. So, usurpation of power. Dako na nga sala, nga i-usurp o kon nga angkonon mo ang gahom nga hindi imo. Okay? So, sa aton pa, paano siya nga naging tanda o kung naging silyo? Ezekiel 20:12, labot pa, ginhatag kuman sa ila ang akon mga inugpaway siling sang Ginoo. Agod nga mangintanda, take note of the word tanda o konsilyo. Sa tunga nakon kag nila, o kod agod nga makilala nila nga ako nga Ginoo. Ano yang ngalan? Ginoo. Nga nagapakabalaan sa ila. Sa aton pa, kung may ara kasi ni nga silyo, gapasugot ka nga ang Dios nga balaan, magbalaan sa imo, pakadto sa balay nga balaan among langit. Nakuha naton ha? So, klaro ka tama. Ang pulong nga Sabbath, halin sa Hebreo nga pulong Shabbath. Okay? Nga ang kahulugan sini silyo sang amay. Bala mo ang Hebreo, may mga meaning ini. Katulad sang Daniel. Ang meaning sang Daniel, God is my judge. Magsiling ta, Emmanuel. No? Isa ina kay Hebro nga pulong, kung sa uron pa, ang Dios kaupod naton. Ay madamo pa nga iban nga mga pululungon sang Hebreo. Apang magsiling kita nga Shabbath o kung Sabbath, ang kaulugan sini silyo sang amay.
O sa English pa, the seal of the Father or the seal of God. The seventh day. The seal of God or the Sabbath day. The seventh day of the week. Kaya nga aba, ginatinguan nga tiltigon sa mga irresponsable nga mga manunudlo sa kasuguan. Wala na kuno ning ikaapat nga sugo. Kaya nga damo-damo ga preach karon nga mga preacher nga wala na ing kinanglan ang sugo. Aba, damo gani karon kagamo nga may sugo. Kay wala pa gid sugo, mas nagid naggamo, no? Kita naton nga ang kagamo hindi lang desisyon sang tao, kundi isa ini ka resulta sang ginatawag naton nga pagka tampalas ang kasuguan. Nga iya sang Dios nga ginsunod sang tawo diri sa kalibutan. Revelation chapter 7, again balik kita diri. Bersikulo 2 kag 3. Dili ninyo na pagsamara ang duta o kun ang dagat o kun ang kahayupan tubtob nga mapatinan namon ang ulipon sang aton Dios sa ilang mga agtang. So maton pa ang isa ka Kristohanon dapat mapatinan diin sa iagtang sang ginatawag nga inog pahuway. Dumdumon, pakabalaanon, kay ang silyo sang Dios nakita naton ang tatlo ka elemento sa iya pagpanuga ining Sabat. So ang Kristohanon nga puno sang Espiritu Santo, magabantay siya sang ikapito nga adlaw, kag matuod gid nga siya may silyo sang Dios. So ano naman niya ang patin sang sapat? Nakita na naton ang silyo. Of course, makita naton ang kontra sa silyo sang Dios nga amo ang patin sang sapat. Kay nakita na naton ang kahulugan sang silyo. So ang ikatatlo naman ka manugtunda nagsunod nga nagsiling sa mabaskog nga tingog kun ang bisan sino magsimba sa sapat kag sa larawan sini kag magabaton sang patin sa iya agtang o kon sa iya kamot, magaantos ang kalaglagan halin sa Ginoo. Praise God, may jutay nga panong again, siling niya dire sa 14:12 sang Revelation. Yari ang panawag sa mga pailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sang mga kasuguan sang Dios kag sang pagtuo ni Jesus. Sa aton pa ini mga katawhan, hindi ni sila no? Hindi ni sila magpapatin sa sapat, kundi ang patin sang Dios ang ilang nga dawaton. Yadtong mga nagabantay sang tanan nga kasuguan sang Dios kag may pagtuo ni Jesus, hindi magasimba sa sapat o kung magbaton sang tanda sa katapusan nga tion, kayang ilang loyalty ara sa Ginoo kag ang ilang nga patin halin silyo halin sa Ginoo gindawat nga bisan pa nagakahulugan sa ilang kamatayon, hindi nila pag-i-give up ang Ginoo, hindi nila pag-i-give up ang adlaw nga inugpahuway nga among silyo sang Dios. Ano liwat ang patin sang sapat? Kahapon gintun-an naton sino ang sapat. Mandamo ang hindi makabalo sang patin sang sapat kay wala nakabalo kung sino ang sapat nga Antikristo. So ang sapat gintun-an naton sa nagligad nga mga inadlaw, ang pagpahayag sini nagakahulugan sang ginharian o kun pungsod, no? Isa ka nasyon. Revelation 13 nagasiling diri nga jutay nga ginharian o kun jutay nga sungay. Reliyoso nga ginharian kay may ara siya nga gahom sa religious nga pagginahom. Kag sa Daniel 7 mo man no, jutay nga reliyoso nga ginharian nakabase diin, nakabase sa Roma, no? So ang patin sang sapat hindi 666 siling naton kay numero na siya sang sapat ang 666. Sumala pa sa Revelation chapter 13 verse 17. Gintunan man naton gahapon nga may ngalan gali ang sapat. Kay ini isang kangalan sang tawo nga nagagahom sa sapat o kon nasyon. Ang ngalan niya Vicarious Filii. Kagintunan naton sa Roman numerals naton nga may kahulugan ang mga letra. Letter D, 500, letter L, 50, letter C, 100. Ginariwat naton ini sa mga wala nakatambong sa nagligad naton nga episode. So kung tan-awon naton, i-total naton ina tanan-tanan nga mga figure o kung sa mga assignment sa mga numero,
I-total naton tanan-tanan, ang iya nga total is 666. No? Karon ara siya. Nagaangkon sina nga numero. Ano naman niya ang patin sang sapat, by the way? Kaya ang numero, nakita na naton kahapon, sa nagligad naton nga mga pagtudlo. So kung ang sabat tanda sang otoridad sang Dios, ang patin sang sapat mangintanda man sang iyang otoridad. Otoridad ni sino? Otoridad sang papasi o kon sang Batikano nga sapat, no? Ang sapat pungsod, ano nga klase sang patin ang otoridad, no? Sa aton 12 ka mga gintan-aw kahapon ara siya, no? 12 naton ka mga description o kung paglaragway, excuse me. Paglaragway naton sa sapat, 12, ang ikasyam diri kita magtutok karon. Tan-awon ta kun ari ang iyang otoridad na butang, no? Of course, tanan-tanan siya may ginatawag dira otoridad, gapang away siya, may pagpasipala, may otoridad siya diri sa duta. Lantaw naton pagid ang pinakadako, kaging claim niya nga amo niya ang iyang pinakadako nga otoridad, no? Daniel 7:25 nagasiling diri, nagauna-huna siya sa pagbaylo sa mga tion kag sang kasuguan. Sa original version sini, siling niya, he is going to think to change time in law. Time in the law. Ang isa ka tion sa kasuguan. Sa napulo kasugo sang Dios, isa lang dira ang naga-refer o kon ang nagatalakay o kon ang nagahambal na hanungod sa tion. Siling, iban, nagasiling nga, diri ko nga timing makadto ho. Nagasiling naman ng iban, diri ko nga timing makadto ho. Dapat diri kita sa timing sang Dios, hindi sa timing sang tawo. Ang timing sang Dios, ikapito nga adlaw, apang ang timing sang sapat, nahaunang adlaw. Tanawon ta na karon ha. Abilang taon naton ang timing diri, no? Sa ikaapat ka sugo nagasiling, dumduma ang adlaw nga inugpuway sa pagpakabalaan sini ang ikapito nga adlaw. Anong timing? Ikapito nga adlaw. Isa ka inugpuway sa Ginoo nga imo Dios, hindi inugpahuway nga para sa mga Hudeyo. Hindi ha? O para sa mga Sabadista lang. Hindi. Bisan ang mga pangayaw siling kagina sa kapitulo 20 bersikulo 11 is tanan, no? Bisan pa mga dumuluong o kung mga pangayaw. No? Sa aton pa, ang original nga timing is ikapito nga adlaw. No? So gintiltig ini, nga ginatiltig ini, nga ginatinguan gini nga kakason sa napulo man siling niya. Masami ginaatake ni Satanas ang Sabat o kon ang Sabado o kon inog pahuway. Kay amo ini ang silyo sa kasuguan ni Ginoong Hesus. Nga kun kuwaon mo ng silyo the rest of 9 commandments, manginbugos na siya. Subong sang imo nga isa ka papeles, isa ka dokumento nga wala sang silyo, bugos na. While the 7th-day Sabbath is the seal of the law, of the legal document of God, kung kwaon mo na siya, the rest of 9, wala pulos. No? Manginbugos na siya. Muna, damo preso karon, no? May preso gani na nga, may kasuguan. Di, kwaon pagid ang kasuguan. Di, wala na kalinong sa bugos nga kalibutan. Kay pagkita mo sang nagustuhan mo, kwaon mo sa iya, isubmiton mo, kawaton mo, wala si may magdakop sa imo, kaya wala may kasuguan. So, sa mga nagakontra dira sa kasuguan sang Dios palihog, no? Tun-an naton sing dalom-dalom ang aton mga prinsipyo nga ginadawat, na. So diri sa Converts Catechism of Catholic Doctrine, diin diri ang otoridad nga ginahambal sa pag-ilis sang kasuguan. Isa ini ka review sa aton gintun-an sa nagligad, no? Ano ang adlaw nga inugpahuway siling sang Katoliko? Hindi ni mga tao, sistema sang Katolisism ginastorya naton dire. Ang Sabat, kabaluman sila. Sabado ang adlaw nga inugpahuway. Ang sunod nga pamangkot, nga ang nagabantay kita sang Domingo nga kuntani Sabado. Ang Sabat sang Vatican, ang Sabat sang sistema sang Roma, tungod nga ang Iglesia Katolika nagbalhin sang pagkabalaan halin sa Sabado pakadto sa Domingo.
Ti ano, di na daang marka, di na daang otoridad nila. Pwede nga balhinon sang tawo ang kasuguan sang Dios daw kabudlay, no? Apang diri sa Always on Sunday, This Rock, June 1997, Catholic Answer Incorporated. Page 8 sa ilagin sulat diri, nagasiling, the Catholic Church designated Sunday as the day of corporate worship and gets full credit or blame for the change. Tag-ilis, isa ini katumanan sang tagna sa ilang nga canon law, kung mag-upod na gani ang mga taga-violet kag ang mga taga-red, mga bayo, mga sutana nila, nan the canon law must be sealed sa ilang nga mga buto. Mahimo na siya isa kakasuguan. Then, Daniel 7:25, natuman ang tagna that the beast, the fourth beast, will think to change time in the law. Ang timing sa kasuguan sang Dios sa ika-pito, isaylo niya sa nahauna. Ari pagid ang isa ka sinulat sang Catholic Church Sentinel, Saint Catherine, May 21, 1995. Magkabasa lang ko diha. Ila ni ginsulat, no? Ang pinakahayag nga butang kag dako nga pagbaylo nga nahitabo sa iglesia sang una nga dekada, ang balaan nga adlaw nga inugpahuay ginbayluhan indi sa sinulatan sang kasulatan, hindi sa Bible, so hindi sa biblikal. Ano man gali? Apang halin sa gahom sang iglesia. Ano nga iglesia? Romana, Katolika, Immaculada. Nya, ang mga tawo nga nagahano-huna nga ang kasulatan lamang ang may pagbulutan, sila mangin isa ka Adventista del Septimo Dia. Sila naghambal sina, ha? Kag magabalaan sang adlaw nga Sabado. Ini halin sa mga Katoliko sa Roma, no? Hindi Katoliko din halin diri sa Pilipinas, ha? Apang ginsulit ini nga pagpanghangkat sang isa ka obispo, si Father Enright, the president of Redemptorist College in Rome. Naggahatag siya di sang paghangkat, no? Siling niya, ginasulit ko sa pagtanyag sang $1,000 sa bisan kay sino nga magapakita sa akon halin sa Biblia nga amo lamang nga ako manduan sa pagpakabalaan sang adlaw nga Domingo. Ini wala sa sugo sang Biblia. Isa ina kakasuguan kag sang balaan nga Iglesia Katolika lamang. Ang Biblia nagasiling dumduma nga pakabalaanon ang adlaw nga inugpaway. Ang Iglesia Katolika nagasiling, hindi siya magpati sa Bible. Sa akon nga Dios non nga gahom, o ginangkon niya nga Dios non nga gahom, ambot sing sino naghatag sang sanon na siya gintagaan sang gahom, nga islan ang inugpahuway, hindi man sa Bible. Gindula ko ang adlaw nga inugpahuway, kag nagamando sa inyo, sa pagpakabalaan sang unang nga adlaw sang simana, among Domingo. Lantawa ang bugos nga katawan sang kalibutan nagayaob kag nagatahod sa pagtuman sang mando sang balaan nga Iglesia Katolika. Revelation 13:3 nagsiling ang bugos nga duta magaluhod, magahapa, magasimba kag magayaob sa iya. Bugos nga kalibutan. So nakita nato, no, kung sino ang sapat kag nagasugid kag nagasugo. Ara ho. Lantawa ang bugos nga katawhan sang kalibutan nagayaog kada pagtahod sa pagtuman sang mando sang Iglesia Romana Katolika, siling ni Father Enright. Makita ina sa Revelation 13:3 ang katumanan sang tagna nga ginhambal ni Juan Liberador. May ipakita ko sa inyo. Isa ini ka pagpamatuod bago mag-resign
primate of the Eastern Diocese of the Pope Armenian Church Benedict in America. XVI na anay si According to ecumenical Joseph protocol, the Eastern Orthodox would be nagbisita siya sa first in Estados order, Unidos as they are, of naging course, tanan first in sekta priority sa bugos nga in the kalibutan. Catholic Church's ecumenical Nga ara nahamtan ang responsibility. ilang mga base dito sa Amerika. Nagpatawag siya sa isa ka meeting. Mag-isa na kita. Hindi kita dapat mag-away-away. Kinanglan united kita. Na? So, isa ka representation sa mga religious leaders. Nagapakig-isa. Sang una, mga nagaprotesta, karon naga-isa. Ano ang ilang naluyag dalon? Sining ecumenical prayer service. Ang siling nga ecumenism, nagakulugan ini sang unity, ang pag-isa. Kung mahimo pa sang bugos ng kalibutan, ano ang punto sang pag-isa? Iya bala ini sang Ginoo o kon iya ini obra sang sapat nga kontra sa Ginoo. You see, ilang taon naton tanan ara, no? Tanan nga klase sang leader, ang mga Baptist, ang mga Pentecostals, born again, ang mga lain-lain ng mga reliyon na nagasimba sa adlaw nga Domingo bintang tipon. Isa na kita. Total, isa man lang aton panimbahon Domingo. Nga hindi na lang kita mag-isa. Nakita naton nga panawagan sa bugos nga kalibutan ang pag-isa. Okay, hindi ta magdugay, no? So amo sini ka pag-on sa Biblia kung ano ang ginahambal niya nagakatuman na karon, no? Lantaon pagid naton diri sa pagbisita sang Santo Papa sa USA. The Vatican and the USA, the combined power, luyag nga pakig-isa. Mayo man gid ang mag-isa. Pero kung mag-isa kita kontra sa Ginoo, hindi na mayo. Dapat mag-isa kita sa pagtuman sa Ginoo. Hindi kita mag-isa sa pagkontra sang kasuguan sang Ginoo. Amen? Okay. Padayon kita dire. No? Ara ho. Sila ya ang nagaduko sa sa Vatican. Siling ang US among power, superpower. Ang nagaduko ang US sa Vatican how? Na, lantaw nato na mga USA leaders nagaduko sa leader sang Vatican. Grabe gid kagamhanan ng Vatican di ay. No? Lantaw kita dire ang Amerika nga powerful nga nasyon nagaduko sa Vatican nga kagamay nga nasyon lang. Ang pamangkot dire ni Dr. Edward Hiscox, the author of Baptist Manual. Are mga Baptist nagapanugiron. Mayara bala kasuguan sadto nga subong sa pagpakabalaan sang adlaw nga inugpahuway apang ang adlaw nga inugpahuway indi Domingo siling sang Baptist. Sa ilang nga manual, no? Iga siling sa pagpatika sa pagdaog nga ang adlaw nga inugpahuway ginbalhin halin sa ikapito pakadto sa hanahauna. So the change of timing. Hauna nga adlaw sang semana nga amo ang Domingo. Ang pamangkot ni Edward Hiscox sa Baptist Manual diin nga sinulatan ina makitaan wala sa bag-o nga katipan in the New Testament niya wala gid. Sa pagkamatuod ako nakahibalo nga ang Domingo wala mag-abot para himuon sang una nga mga Kristiyano nga isa ka relihiyoso nga adlaw. Siling nila kuno after the cross Domingo na. Bisan gani si San Pablo Sabado, si San Pedro Sabado. Tanan-tanan nga mga martyrs naghimo nga Sabado. Di wala gid bisan si Edward Hiscox naghambal kag gin-trace niya ang bilog nga New Testament wala gid sang sugo dira nga makita nga si Ginoong Hesus nagsiling nga Domingo na kamo. Wala, no? Subong sang sa aton na tun-an halin sa mga amay sang Kristyanismo kag iban pa nga mga sinulatan. Mga libro sa history, wala ka sa may makita nga Domingo na ang ginhambal sang Dios o kun ni Jesus o kun sa mga disciples o kun sa mga apostles, wala gid, no? Apang diri siling niya
Apang ano ka makaluluoy nga nag-abot ka ginhingadlan nga may marka sang paganismo, mark of paganism, ang mga pagano na nagasimba na sila sa adlaw, no? O kung sa mga tinuga sang nagtuga. Kagin pangalanan nga ngalan sang Dios nga adlaw o kung Sun God, Diyos sa mga adlaw. Kay ang mga pagano may Diyos sa mga adlaw, may Diyos sa mga hangin, may Diyos sa mga duta, sa kagubatan, Diyos sa mga damo na sila Diyos, Diyos ang ulan. O damo sila Diyos, no? Pero isa lang ang Diyos biya. Ginangkon ka ginsugo sang naglapas nga mga papa. Nga naglapas sao? Kagin patuman bilang balaan nga pagsulundan sang protestantismo. So sa aton pa, inigali nga Domingo halin sa pagano pakadto sa protestantismo. From paganism to the Protestant worlds, ang Domingo hindi sa Bible. Naghambal ang aton nga ginbasa ka ginsulat ni Dr. Edward Hiscox. Ano pagid siling niya dire? Isa ini ka ano? Marka sang paganismo, the mark of paganism. Sa aton pa, ano gid man ang marka sang sapat iya? Kay siling niya, ang Domingo marka sang paganismo. Ano naman niya ang marka sang sapat? Ini nga marka mangintanda sang otoridad sang Iglesia Romana Katolika. Ano ang marka sang sapat? Of course, siling niya, the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is the mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. So ano gani ang ginarepresentaran sang sapat? Of course, ang sapat amo ang ginharian. Ang ginharian nga Vatikano. Abilang tahon naton, sapat ginharian, Vatican Kingdom nagsiling. Ang pag-ilis sang Sabado pakadto sa Domingo, isa ina kamarka sang iyang gahom sa simbahan over religious matters. Suging claim nga iya ina marka. So the mark of his power or the mark of the beast. The beast is the Vatican and she has his mark. You know, ini nga mark ang Domingo. She has that mark, no? To ang pamangkot subong may ara na bala nga nakabaton sang marka sang sapat sa subong nga panahon, ang sabat nakon wala pa. Ngaa. Siling niya, wala pa sing isa ka makabaton sang marka sang sapat kun indi anay mag-abot ang reliyoso nga pagdihon sang kasuguan. Nga ipasar kag ipilit nga ipatuman kag sa pagbantay sang adlaw nga Domingo. Grabe. Sunday law. May ara sinahaw. Ipatuman man gid bala ang kasuguan reliyoso sa pagbantay sang Domingo, religious law nga maghambal nga obe sandilo na kita subong. Ang sabat, hoo. Pero may ara na bala nga marka, wala pa. Hulaton anay ang pagpatuman sini. Example, diri sa German National, no? July 15, 2008, Sunday shopping banned in Croatia. Sa Croatia ini, no? Catholic Church in Croatia, hindi ka na to pwede makashopping kung Sunday. Sarado ang mga malls, no? 2008 ina nga layi didto sa ila ginatawag ina nga Blue Sunday Law, kay hindi pa na siya ang tudtuod, kay hindi pa na siya halin sa Vatican, hindi pa, no? Aro pagid siling niya sa CBS News. Ini naman 2009. So amat-amat kita saka ha. Ano kita subong 2021. Okay. 2008 dito sa Croatia, diri naman niya The History of Sunday nga ginpatuman didto nga nagsulat si Judith Shulevitz in her coming up book The Sabbath World o kun ang pagpahuway sa bug-os nga kalibutan. In a world of 24/7 sa aton pa sa masako nga kalibutan naton sa negosyo. 24/7 means 24 hours, 7 days a week. Wala gid pahuway nga komersyo kon negosyo. She is pushing for a return to laws nga ginaduso niya nga magbalik kita sa kasuguan that would shut down business only one day in a week, nga pagasiraduhon ang tanan nga mga business sa bug-os nga kalibutan, hindi lang sa Europa.
isa ka adlaw sa isa ka semana. February 1, 2009. Kay na 2008 sa Croatia. Tisiling niya dire, which brings us back to the Puritans of the 1630s. Their measures may now seem extreme. Bawsyado ka, tig-agid nga pagpatuman. Sunday observance was required on pain or pain of death. Kung hindi ka magtuman, ade, masuffer ka. Maanto sa gid sang kamatayon. But, what if they were actually onto something? Amo na, no? Diri naman sa German court, enforces day of rest. Daan na ini actually, 2009, December 3. Anong ginahambal diri? Siling niya, ang korte sang Germany nagasiling nga magpahuway na sa adlaw nga Domingo. No shopping. Diri naman niya sa may Hungary, no? Sila niya, Sunday is not just a shopping day. No? 2017. Okay? So, diri kita sa sunod. Okay. Diri naman niya sa komersyo sa Europa. The conference was organized by the European Sunday Alliance with the aim of raising awareness of the importance of decent working hours and work-free Sundays. So mga 65 ka mga civil societies, organizations, ka mga trade unions, and churches as well. Hindi lang ang mga negosyante, kundi ang mga kasimbahanan, lain-lain nga mga reliyon dito sa Europa. Gintawag ang ilang grupo, European Economic and Social Committee in Brussels, nagsiling nga magpahuway na kita kon Domingo. European Sunday Alliance, ang pag-isa sang bug-os nga Europa, kag dira nahamtang ang Vatican. Ang target nila, they will go together in one day, rest in a week. And that is Sunday, not Saturday. According to the Bible, Saturday. According to Europe, Sunday. There is Apostolic Dies Domini, Apostolic Letter, May 31, 1998. Bag-o na patay si Pope John Paul II, iya inigin sulat. Dies Domini, ang kaulugan sini, the day of the Lord. Lantaon ta karon kung the day of the Lord, kung Sunday man gid ha. Apang ginsulat niya diri, gani man sa pinasayi nga kaimtangan sa aton nga tion, ang mga Kristiyano magapaninguha sa pagpasiguro sang isa ka kasuguan sibil, civil law. Pero ano ang push? Ang relihiyon, no? Kristiyano nga relihiyon. Nga magatahod sang ila katungdanan sa pagbantay kag sa pagpakabalaan sang adlaw nga Domingo. Hindi Sabado. Ang Domingo, iya sang Batikano. Ginako niya, amo niya iyang otoridad. No? Iyamo niyang gahom, marka sang iyang gahom, the mark of the beast. Apang siling niya, ang Sabado iyaya sang Ginoo. The seal of the living God. Ti, matabo man gid ni. Siling, hoo. Karon, ginpadayon ini ni Joseph Ratzinger sa pagtipon sang bug-os nga mga katawhan dito sa Amerika. Pagbisita karon ni Pope Francis 2015 sa Amerika, una niya gindala dito ang ginatawag naton nga Laudato Si, o kon the day of Sunday, o kon the Sunday law, o kon the rest on Sunday. Ang iya tuyo magpahuway sang isa ka adlaw sa isa ka semana. Ang iya tuyo ginatawag ini the Global Catholic Climate Movement, or Sunday will become a family day. Sunday rest. Doon namin man, no? Family day. So the people all over the world will think about accepting the idea of Sunday rest. Bisan ang Amerika, ang bilog nga Europa, bisan pa ang Israel, nagdawat na sinisang ginatawag natin nga the Family Day Sunday.
Nga ipation ini sa pagtipon sa bugos nga pamilya agod nga mapapag-on ang relasyon sang pamilya. Do kanami man pamatian, no? Agod nga makapahuway ang bugos nga kalibutan sa ginatawag nga kainit. Kita nyo na kung paandaron mong aircon, sagwa sina sa sulod sang balay kon kwarto kung may aircon ka dira kag paandaron mo mabugnaw na. Pero ang haboy sang init diin dito sagwa. Tiyang mga kunong bilog nga kalibutan magpa-aircon. Ang mga kwarto sa sulod bugnaw, ang mga malls. Pero ang buga sagwa init, diin makadtong init. Makadto na sa atmosphere. Init na katama. So bilog nga kalibutan, ang tanan nga nagabugas ang aso pauntaton sa isa ka adlaw, sa isa ka semana. Tanan nga mga factory, wala anay sang andar ang ilang nga makina. Kundi makahagan-hagan sa kainit sang ginatawag naton the global warming. Kabalo kita kung ano ang rason sang pag-init sang kalibutan. No? Bisan mag-andar pa ng tanan-tanang makina, tani kung wala lang sang guba ang aton ozone layer, wala man na tani problema. Primera nga rason nga ang aton nga kalibutan nag-init kay ang mga kakahuyan ginapang putol nga wala ginaislan. Dati tani amo na ang patigayunon hindi ning Sunday rest, no? Pero this is it. Nasiling niya si Pope Francis again sang 2020 May 16 nagkadtuliwat sa Amerika. Kag nagsiling, kag nagpamangkote, sila niya masign na kamo sang Laudato Si pledge. Hindi lang ang Amerika. Of course, ang Amerika nga superpower, panguliagan gini niya nga ipatuman ining Domingo agud nga everybody happy. Common nga klase sang mga pag-inistoryahanay. The common ground, the common good, amo na ang imo mabatian pirmi, no? Common good, good for everyone. Really? Samtang patuman naton ang kabalaan sang Domingo. Ano naman niya ang kabalaan sang Sabado nga gusto sang Ginoo? See? So ano ang adlaw sang Ginoo gali? Kasi niya ang Laudato Si o ginatawag naton nga Dies Domini, the day of the Lord is Sunday. Tod man ged Sunday man ged. Abilan count ang Bible be, balik ta sa Bible no? Diri kita balik ani sa pulong sang Ginoo, hindi sa pulong sang tawo dito sa Batikano, no? Sila niya dire, for the Son of Man is the Lord even of the Sabbath day. And the Sabbath day ni Ginoong Hesus is Saturday, chapter 4 in verse 16 of Luke, Sabadista sa Ginoong Hesus, no? Sila niya Isaiah 58 verse 13, kung ipalikaw mo ang imo tiil sa inog pahuway, gikan sa paghimo sang nahamutan mo sa akon balaan nga adlaw. Ang balaan nga adlaw sa Biblia sang Dios, inog pahuway, the seventh day, Sabado. So nakita na nato, no? Wala yagin angkon ang Domingo nga iya balaan nga adlaw. Kung ano ang iyang pagkakabalaan pagkatapos ng pagpanuga, amuman ang pagpakabalaan ni Ginoong Hesus ang si Ginoong Hesus nagpanaog diri sa duta sa pagluwas sa imo kag sa akon. Kag amo gyapon ang adlaw nga inog pahuway bisan sa bag-ong langit kag bag-ong duta. Ang tanda sang Dios nga buhi. The seal of the living God is Saturday, no other than His Sabbath day, not our, but His Sabbath day. Hindi Sabbath day sa mga Sabadista, hindi Sabbath day sa mga Hudeo, kundi the Sabbath day of the Lord. Amen? Sabbath or Sunday? Hesukristo o Antikristo? Kasuguan sang Dios o kasuguan sang tawo? Pili ikaw. Implant o kun pagtuo, no? Patin sa agtang nagakaulugan sang pagtuo. Patin sa kamot o kun marka sa kamot nagakaulugan sa panggwa nga pagsunod o kung pagtuman sang kasuguan sang tao. Apang si Ginoong Hesus nagsiling sa Exodus 28, dumdumang adlaw nga inugpaway ay kapitong adlaw inugpaway sa Ginoo nga imo Dios. Look at your calendar. Time will come that either your calendar sa iluhon ang kulay hindi na Domingo. Ang nahauna. Kundi sa iluhon ini sa ikapito.
Siling sang Ginoo, balik kamo sa pulong, balik kamo sa akon kasuguan, balik kamo sa akon kag makapahuway kamo. Kung nagigugma kamo sa akon, magabantay kamo sa akon mga sugo. Ang tuod-tuod nga nagigugma sa Ginoo, Revelation 15:2, nagasiling siya dire, magadaog. Anong iyang dag-on? Over the beast. Dag-on niya ang sapat. Dag-on niya ang iya nga larawan. Over his image. And over his mark. Dag-on niya man ang iya nga marka, nga mo ang Domingo. And most especially, over the number of his name, which is 666, vicarious fidelity, I am not going to believe him, but I'm going to believe my God in my Bible. Stand on the sea of glass, having the harps of God. What should I have? The harps of God. Magaamba kita sang aton mga arpa, kag sa aton mga tumpeta, sa pag-amba sang pagdaog. Ano aton dag-on? Ang sapat, ang iyang larawan, ang iyang marka, nga among Domingo, kag ang iyang numero, nga among 666, numero sang iyang ngalan, vicarious fidelity. God is one God, one Lord, the Lord of all, Jesus Christ. Ang iyang asilyo, inugpahuway, Sabado, hindi Domingo. Dapat dag-on naton ini sa subong pa lang. Ano imo batunon abyan utod hinigugma? Ang marka sang sapat nga mo ang Domingo, nga ipatuman sa ulihi, ginapanguliagan bugo sa kalibutan sa pag-implement sini. O kon ang silyo sang Dios nga mo ikapitong nga adlaw nga inugpahuway, nga mong Sabado. The choice is yours. Ano ang imo tumanon? Ang kasuguan sang tao sa Roma o kon ang kasuguan sang Dios sa langit nga tag-iya sang tanan? Sino, ano ang imo tumanon? Siling niya, John 14:15, kung ginahigugma ninyo ako, magabantay kamo sang akon mga sugo. Sino imo tumanon? Siling ni San Pedro sa Acts chapter 5 verse 29, then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Tumano na mo ng Diyos, hindi kami magtuman sa tao. Kabay nga ang pagpanugyan ni Pedro, aton man mangin desisyon karon nga adlaw. If you believe Peter, that was invertedly crucified in the cross of Roman Empire, sa pagpakamatay para sa iyang Ginoo, kaya ang Ginoo nagpakamatay man, hindi lang para sa iya, kundi para sa tanan nga iya pinalangga. Nagtuman sang kasuguan sang Ginoo, bisan pa nagakahulugan sa iyang kamatayon, bisan nagakahulugan pa sang hindi ka makabakal, hindi ka makabaligya, pero ang Ginoo may saad sang kabuhi nga wala sang katapusan. Ano bala ang ibaylo mo utod ginigugma? Sa kabuhi nga wala sang katapusan nga nagahulat sa imo kag sa akon. Kung lamang magatuman kita nga maminatud-on sa aton Ginoo. May tatlo ako diri ka pagpanugyan nga aton pagapilian nga mga palamangkutan. Nahanungod ini sa paghangop sang aton gintun-an subong adlaw. Una diri sila niyan, nahangpan ko nga ang patin sang Dios makita sa tagipusoon sang iya kasuguan ang ikapito nga adlaw ngayon nagpuway. Kung nahangpan nimo ina, pangamuyuy abyan sa Ginoo. Nga uyatan mo ina, nga hindi mahukas sa imo mga agtang, sa imo pagtuo. Ikadua diri nga pagpamatod, ginpili ko nga hindi magsimba sa sapat, magbaton sang tanda, o kon magsunod sang pagano nga pagtulunan ngamong Domingo. Kung ina ang imo pagpamatod, palihog ampui sa Ginoo, abyan, kay ako man mag-aampo sa imo. Ikatatlo nga pagpamatod diri, ginpili ko sa pagbantay sang ikapito nga adlaw, nga inugpahuway, kag magsimba sa iya nga naghimo sa langit kag sang duta.
kung amoy na ang imo pagpamatod abyan hinigugma. Ginaagda ko ikaw sa isa ka matinugyanon nga pagpangamuyo. Agod nga ang Ginoo mag-bless sina nga desisyon nga bisan pa mag-abot ini nga katapusan nga pagpili sang bug-os nga kalibutan. Sabado, Domingo, pagapilion nimo ang kabuhi nga wala sing katapusan pinaagi sa pag-angkon sang silyo sang Dios. I would like to pray for you. Please pray with me sa sininga pagtakop naton sang aton pagtuon. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan sa siningation, nagapasalamat kami nga ang imo pagtuon amo na angkon. Itugot amay nga ang imo nga silyo maangkon namon. Itugot nga ang balaan nga espiritu magpuno sa amon hunahuna. Masilyuhan kami sang kaalam kag sang dugo ni Kristo piagi sa ebanghelyo sang kaluwasan nga ginpahayag sa amon sa siningation. Patawara kami sang amon mga kasaypanan sadto kay wala pa kami nakahibalo amay kung ano ang imong kabubuton. Apang karon nakita namon ang mga pruheba nga ang kalibutan nagatingwa sa pag-isa kontra sa imong kasuguan. Luyag namon mag-isa, hindi nga mangin kontra kundi mangin ayon sa imong kabubuton, amay namon nga yara ka sa mga langit. Ginadayaw namon imong ngalan, kabay nga sa pag-abot sang ginharian, nag imong ginaaman sa amon ang pagbalik ni Kristo. Wala pa magtakop ang kaluwasan, makadesisyon kami sa pag-angkon sang imong nga silyo kag pagsikway sa marka sang sapat nga mo ang Domingo. Mag-abot ang panahon, Ginoo, nga pagapamatyon kami apang ikaw nagsaad sang kabuhi nga walay katapusan kag pagtipig sang amon kabuhi sa panahon sang paglagas sa amon. Amon pagatun-an kung paano ikaw magtipig sa amon, kung paano ikaw magproteksyon sa amon sa masunod namon nga mga pagtuon. Ang importante kami nagatuo nga ang imo gugma magaluwas sa amon sa walay katubtuban nga kaluwasan nga imo ginhatag tungod kay si Kristo nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo tungod sang imo dako nga gugma para sa amon. Bilang amon sabat sa sina nga gugma, amon man ikaw igugmaon pinaagi sa pagtuman kag sa pagbantay sa imong mga kasuguan. Juan 14:15. Salamat nga ikaw nagapili sa amon kag magasuklob sa amon sa pagkamatarong ni Kristo nga mo lamang ang amon paglaom nga makatindog kami sa ginapaabot namon nga makahalanguyos nga tion sa amon pagpili sang kaluwasan. Magaantos kami apang isa indi madugay luwason nimo kami. Samtang wala pa nag-abot, Ginoo, ini nga tion palig-una ang amon mga kasing-kasing kaguna-una nga ang amon ginpili hindi na mahukas sa amon mga dughan kaguna-una, kundi nga ang silyo amon dawaton subong na magapabilin ini tubtob sa walay katubtuban. Salamat nga ikaw nagpamati ka nagsabat sa amon pangabay. Ginapat ngayuan amon sing pasaylo ang amon nga mga sayop sa pulong sa buhat kag sa una-una. Himua kami nga takos sa pagdawat sang imong kaluwasan. Ina nga silyo hindi makakas sa amon tubtob sa walay katubtuban. We pray in Jesus' name. Amen. He's Coming Broadcasting Network.